ka. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ito ibibigay ko sa inyo ngayon. Ito binigay sa akin nasa Ezekiel ako. Ezekiel 31. Basahin ko lang. Kasi ito binigay sa akin. Sana makinig kayo mga guwapa. Makinig kayo. Itinulad ang Ehipto sa Cedro noong unang araw ng ika-3 buwan ng ika-11 taon ng pagkatapon sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, sabihin mo sa hari ng Ehipto at sa kanyang mga tauhan, ano ba ang nakakatulad mo sa iyong kapangyarihan? Ang katulad mo ay Cedro sa Libano. Malalabay ang sanga, malago ang dahon, ang taas mo'y walang katulad. Ang dulo ng iyong sanga ay abot sa ulap. Sagana sa dilig, may agos pa sa ilalim ng lupang kinatatayuan mo. Ganoon din sa bawat punong kahoy sa gubat. Kaya ito ay tumaas ng higit sa lahat. Ang mga sangay malalabay at mayabong. Ang dahon pagkat sagana nga sa tubig. At doon ang mga iboy gumagawa ng pugad sa ilalim nito. Nagluluwal ng anak ang mga hayop at ang mga bansa ay sumisilong sa kanya. Anong pagmasdan ang maganda niyang kaanyuan. Marami ang sanga, mahaba, malalabay. Mga ugat nito ay abot sa tubig na walang patlang. Di ito may higtan kahit ng Cedro sa hardin ng Diyos. Ni maipapare sa alinmang punong kahoy sa hardin ng Diyos. Ito'y aking pinaganda. Pinayabong ko ang mga sanga, kaya nananghili sa kanya ang mga punong kahoy sa hardin ng Diyos at Eden. Dahil dito, sinabi ko ni Yahweh, kung ano ang mangyari sa punong kahoy na ito, tumaas hanggang sa nakikipaghalikan sa mga ulap, ngunit habang tumataas, nagiging palalo siya. Kaya naman, ipapasakop ko siya sa isang makapangyarihang bansa upang maranasan niya ang pahirap na marapat sa kanya. Ibubuwal siya ng mararahas na bansa sa kaiiwan. Mga sanga nito ay bali-baling babagsak sa mga bundok, kapatagan at tubigan. Mag-aalisan ang mga taong sumisilong sa kanya. Ang mga ibon ay hahapon sa puno nitong nakabubuwal at ang mga hayop na ilap ay lalakad sa mga sanga. Mga sanga nitong naghambalang. Mangyayari ito upang kahit na ang punong kahoy sa sagana sa dilig ay hindi na makataas hanggang sa ulap. Silang lahat ay babayaan kung mamatay tulad ng tao. Sa gayon, lahat ay makararanas ng kamatayan sa walang hanggang kalaliman. Ipinapasabi nga ni Yahweh, kapag naihulog na ito sa Seol, pababayaan ko siyang lumubog sa tubig sa ilalim ng lupa. Pipigilin ko ang agos ng mga tubig para hindi ito umagos sa ibabaw ng lupa. Dahil sa pagkamatay ng kahoy, babalutin ko ng dilim ang bundok Libano at nalalanta ang mga kahoy doon. Ang mga bansa ay mayayanig sa lakas ng kanyang pagbagsak sa hukay. Dahil dito, masisiyahan ang mga kahoy na walang hanggang kalaliman, ang pinakapiling punong kahoy sa Eden at ang mga piling Cedro ng Libano. Pare-pareho silang dadalhin sa Seol para doon sila magsama-sama ng mga namatay na. Anupat ang lahat ng sumisilong sa kanya ay mga ngalat sa iba't ibang bansa. Alin sa mga punong kahoy ng Eden ang may tutulad sa karangalan at kapangyarihan nito? Gayunman, ihuhulog siya sa walang hanggang kalaliman. Kasama ng mga punong kahoy ng Eden, isasama siya sa mga napatay sa tabak. Ang kahoy na ito ay ang Paraon at ang kanyang mga tauhan. Amen po.
kanina nag-react dito yung Holy Spirit ko sa 5. Kaya ito ay tumaas ng higit sa lahat ang mga sangay, malalabay at mayabong ang dahon pagkat sagana nga sa tubig. Yun doon. Siyempre, pag sagana ka, talagang yayabong at yayabong. Kaya mga taong ganun, yayabong at yayabong hanggang sa nakalimutan na nila na may Panginoon. Napapalalo na sila. Tulad nito, tinulad siya ng paraon. Diba si paraon? Yung pinuno doon sa Ehipto, si paraon. Asin ba yun? Naging palalo na tong katulad ng mga kahoy sa Eden, mga punong kahoy sa Eden, no? Diba? Ito. Sana nakinig kayo. Meron kasi akong papatuto. Sana makinig kayo mga migo-miga. Kasi ang ipapatuto ko ay may pinakita sa akin. Isang araw, ang pinakita sa akin ay ulap. Straight, tapos mayroong straight, tapos may ulap sa baba. Ulap din siya, tapos may pangatas ulap sa baba. Tapos may pinakita sa akin yung orasan. 2 beses na orasan na kulay puti, bilog orasan, tapos yun, tapos merong salamin, salamin, tapos yung ulap nandoon yung anghel nakatungtong, tapos merong hoodie, tapos yung kapa, may kapa din, tapos yung kanyang hoodie, bawat guhit yung parang ganun, yung parang mga dulo-dulo yung ganito, mga dulo, mga puti. Tapos ang pinakaloob, parang wala siyang parang kristal, parang ganun. Tapos meron pinapapanood sa akin, nakahawak siya ng salamin, yung mga salamin nga uso dati nung unang panahon na mga luma na maliit, pag binuksan mo pwedeng, yung iba 2 picture, yung iba naman salamin lang. Tapos yun pinakita niya doon sa akin, ganyan niya, pinakita talaga sa akin yung, tapos nandoon yung anghel nakasakay sa ulap, tapos yung nakasuot ng hoodie, tapos yung bawat gilid puti, bawat gilid ng hoodie puting-puti. Kumbaga parang ulap, nakatungtong sa ulap yung anghel. Tapos pinakita sa akin doon sa salamin na yung maliit na bilog. Doon pinakita sa akin. Ano pa ba yun? Meron. Yung meron. Tapos yung straight line pa, may straight line pa pinakita sa akin, puti rin yun. Tapos kanina pinakita sa akin na mapa ng Pilipinas dito lang sa north, dito sa amin sa north, sa Katagalugan. Pinakita sa akin, nag-react ng Holy Spirit ko. Tapos merong mga point na kulay blue, kung saan yung mga point, kumbaga tapos parang kumbaga sa kalahati ng Luzon pataas. Tapos merong pinakita sa akin na parang yung katulad kay Moises na apoy, tapos merong nakalagay intensity. Yun yung nakaano sa isip ko, intensity. Tapos yung apoy na yun, merong mga guhit-guhit na ganon. Una yung guhit yung maiksi pa, pag ganun maiksi, hanggang pagitna, palaki ng palaki yung guhit-guhit, pag ganun hanggang sa pababa ng ganon. Tapos biglang umano sa isip ko, intensity. Una yung map ng Pilipinas, tapos yung nag-aapoy na ni Moises na pinakita sa kanya.
doon nakasulat yung ano, yung ganun-ganun, oh. Ganun-ganun. Kaya, babala yata to para sa atin, kaya mag-ingat tayo lagi mga taga Pilipinas, dahil parang hindi ko sigurado, wala namang sinabi kung kailan ito mangyayari o kung ano, kasi kitang-kita ko yung mapa talaga ng Pilipinas, tapos may mga point doon na portion na marami, hindi ko mabilang, tapos kulay blue na ano kung Pilipinas man yun. Tapos yung ganun nga yung mga pinapakita sa mga ano ng mga yung sa mga lindol, di ba may mga ganun pabalik-balik line. Tapos sa umpisa maliit lang, mababa pa ganun, tapos biglang pataas, mahaba na, palaki ng palaki, tapos pababa na. Yun ang pinakita sa akin. Sana mag-ingat tayo lagi tayong mananalangin, dahil baka ito na yung babalang binigay sa akin, emergency. Panalangin natin na huwag matuloy ito, dahil para to sa atin to, Pilipinas. Hindi ko nga alam kung paano ipapahayag to, para ano, kaya kung ano yung nakita ko, yun na lang sasabihin ko sa inyo, para hindi tayo mabahala, hindi tayo maano. Kaya gusto kong malaman ninyo. Dito ko na lang dinugtong yung mga pinapakita sa akin ng nakaraang araw, pero yung mapa ng Pilipinas na dito sa north na may mga point na kulay blue, kanina yung umaga pinakita sa akin. Tapos yung ganun maliit, tapos biglang malaking ganun pinakita sa akin. Nag-react yung Holy Spirit ko. Nag-react siya dahil totoo naman yun, pinakita niya talaga sa akin kanina. Tapos itong binigay niya sa akin ng mensahe, yung nasa Ezekiel 31, ngayong araw na to binigay niya sa akin. Sana lagi magbalik na tayo sa Panginoon at ano, manalangin tayo na huwag matuloy, dahil may nababalita dito sa ating bansa na mayroong darating na mega pa ito yung kaano nito. Sana lang manalangin tayo lagi kahit saan man tayo mapunta, dahil ang kalamidad hindi natin alam, walang makakatansya o walang makakapagtumbok kung kailan to mangyayari. Yun ang pinakita talaga sa akin. Pinakita sa akin yung mapa ng Pilipinas dito banda sa taas sa north. Tapos yung intensity, walang nakalagay na anong intensity number, wala, nakasulat lang intensity. Tapos yung ganun doon sa gitna ng parang yung gitna ng pinakita kay Moises na nag-aapoy, doon siya sa gitna. Maniniwala kayo, nasa sa inyo. Ito babala para sa ating lahat. Sana manalangin tayo na huwag matuloy ito, dahil pag natutuloy, naku, ang dami nating mapipinsala, ang dami pa ng mga matataas na building dito sa atin. Kaya lagi tayo mananalangin kahit saan tayo makarating, saan kahit tayo nagpupunta. Tangan-tangan natin ang mga aral ng Panginoon sa atin. Lagi tayong mananalangin, magbago na tayo, magsisi, dahil yun ang pinakita sa akin kaninang umaga. Sana wag naman tayong matakot, bigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon. Araw-araw huwag tayong matakot, manalangin tayo lagi, dahil yan ang tunay nating pag-asa, ang Panginoon lang. Dahil yan ang katotohanan, pinakita talaga sa akin kanina. At yung yung isang araw pa, yung iba, yung anghel na nakasakay sa ulap, tapos merong may hoodie siya, para siyang x-ray lang yung pinakita sa akin, dahil nga
sa mirror, pinakita mirror na maliit na mirror, yung mga lumang mirror, yung merong mga lumang mga antigong ano, yung binubuksan mo tapos may salamin, nakikita ng iba, picture mga picture ng mga anak, diba, mga ganun. Yun ang pinakita sa, nakasakay yung anghel doon, tapos pinakita sa akin yung mirror, yun ang anghel nakasakay sa ulap. Merong nakasakay sa ulap na naka-hoodie ng, tapos ang paligid puro puti, yung mga dulo ng hoodie puti. Ano pa ba yung mga nakita ko? Meron may salamin, may inano ko yun sinare ko yun doon sa ano para doble, hindi ko makalimutan. Doon sa tungkol doon sa mga anghel, meron ako doon sinare na mga patuturo doon, yung mga nakita ko. Una salamin, una kasi orasan, 2 beses pinakita yung orasan, puti sila lahat, puti ang mga pinapakita sa akin, orasan puti, tapos yung anghel, tapos mirror, tapos may humawak doon sa mirror, tapos nakikita ko. Tapos yung kanina yung mapa ng Pilipinas, at saka yung nakasulat sa apoy na intensity, pero walang nakasulat na number. Pero yung pumasok sa aking sa aking isip 7, walang nakasulat na number, wala. Pero ang umano sa aking isip ng number 7. Sana huwag tayong magbahala, manalangin tayo lagi. Yan lang ang aking ipapayag sa inyo, dahil yan ay kung maniwala kayo, hindi na sa inyo pa rin. At huwag tayong magpahayag ng hindi totoo, kasi ang iba mamaya magsabi-sabi sila kung saan, tapos hindi natin, wala namang sinabi sa akin, basta mapa lang ng Pilipinas banda sa north sa taas yung nakita ko, parang kumbaga kalahati, halos kalahati, tapos yung baba wala. Ayun, nagre-react yung Holy Spirit ko doon lang, pag ganun. Yun lang po, sana manalangin tayo lagi, huwag tayong nawalan ng pag-asa, at sana ipanalangin natin lahat na huwag matuloy iyan. Ako po, kasi hindi natin alam ang panahon kung kailan yan mangyayari, walang nakaano kung kailan mangyayari. Panalangin lang ang tanging nating pag-asa, at ang Diyos ang tanging nating pag-asa. Yun lang, malinaw talaga pinakita sa akin yung mapa ng Pilipinas, yung kalahati ng pataas. Yun lang po. Ayan, nag-react ng Spirit ko uli. Salamat po kung kayo naniniwala. Maraming salamat sa inyo, at salamat muli sa Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mga pangitain, at saka itong mensaheng binigay sa akin ngayon. Salamat po sa inyong lahat kung kayo nakikinig. Yun lamang, huwag po tayong makalimot manalangin lagi, araw-araw. Magwawag tayo, dahil yan lang ang tunay nating pag-asa, ang Panginoon. Magbago tayo. God bless po sa ating lahat, na magkaroon tayo ng kapayapaan, pag-asa sa Panginoon, iligtas tayo sa anumang kapahamakan, at ipanalangin natin ang lahat ng ito na huwag matuloy. Amen po. Salamat po.